Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo, naniimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon, magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan, pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita papabayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Yumanig man ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat, pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat, Panginoong Jesus, tagapagligtas. Aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo, naniimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon, magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan, pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita papabayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Oh, yumanig man ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon
sinking deep in last, sinking deep in last. Trying hard to satisfy your desire for fellow guys, your desiring fellow girls, and doing things unseemly in God's sight. Many years passed, you are still the same. Don't have peace within you. Don't have peace within you. Deep inside you're insecure. Every time your guilt tortures on the judgment day his wrath will surely fall upon your guilty soul. Why don't you come to God? He's the only one who can change your life. So repent of all your sins, calling on His name. Forsake and feel this guilt, you must be born again. Your thought of mind must now decide. You must now decide. Why don't you come to God? He's the only one who can change your life. So repent of all your sins, calling on His name. Forsake and feel this guilt, you must be born again. Your thought of mind must now decide. You must now decide. You need His power to control your life. Just invite Him in. Just invite Him in. He will wash away your sins by the power of His name. Open up your heart in prayer, and surely He will send a comforter. Why don't you come to God? He's the only one who can change your life. So repent of all your sins, calling on His name. Forsake and feel this gift, you must be born again. Your thought of mind must now decide. You must now decide. Why don't you come to God? He's the only one who can change your life. So repent of all your sins, calling on His name. Forsake and feel this gift, you must be born again. Your thought of mind must now decide. You must now decide. To You must be born again. You must now decide. Why don't you come to God? He's the only one who can change your life. So repent of all your sins, calling on His name. Forsake and feel this guilt, you must be born again. Your thought of mind must now decide. You must now decide. Why don't you come to God? He's the only one who can change your life. Preacher, praise God. Beloved preacher, Kiraleyo. Purihin ang ating ikilang Diyos. Hallelujah. Tunay na napakabuti. Ating babay na Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Say praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pinarikilan, pagpaparangal, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanila mga mag-isang kapurihan. Doble yung pagrespeto at paggalang sa ating dearly beloved Honorable Pastor Will D. Almeida, the ensign prophet of the loving God, sa lahat ng mga beloved Almeida children, sa the whole beloved Almeida family, at sa ating patuloy na pag-alaala at pagunita sa mga ginitong turo at aral ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear. Purihin na ating napakabait na Diyos sa lahat, ating mga kamagagawa. Magandang oras sa ating lahat. Tayo po ay dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagpala po namin Diyos, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa iyong paglangis, patnubay at paggabay sa bawat yugto na iyong manalagawain na natapos na. Sa mga awitin na mga mag-awit, sa mga patotoo, patuloy na isisilbing kalakasan, kagalakan,
kalakasan ng aming panampalataya at kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Sa dako ng pagbibigay, patuloy tinuturuan ng bawat isa, maging matapat na naglilingkod sa iyo. Hallelujah! Higit namin pinapasalamatan ang iyong napakatamis na banal mong presensya, O Diyos. Kaya naman sa oras na ito, dalangin po namin, O Diyos, pagpalain mo po ang iyong mga banal na salita ng buhay na aming mapag-aralan sa ganang abang likod. Ako po ay walang magagawa. Tayong salamat po kumaasa at sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng kaaway, demons, hindrances, doubts, unbelief goes out right now. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, unang panalangin na aming dearly beloved pastor, sa pangalan ni Jesus, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mabait na Diyos. Glory to God. Purihin ang Diyos. At tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, ating buksan ang ating mga Biblia. Ating basahin ang mga banal na salita ng Diyos dito po sa Book of Romans, chapter 8, verse 32. Kindly sa ating mga Bible readers. Romans chapter 8, verse 32. Psalms chapter 84, verse 11. 3 John chapter 1, verse 4. Wala magbabasa? Busy ba lahat? Sa ating mga youth choir na nariyan. Pakilagyan sila ng mic. Ang sabi rito, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Palakpakan muna natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat ng mga narito magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Diyan, mga minamahal, ating matutunghayan kung gaano tayo pinahalagahan, kung gaano tayo minahal at inibig ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoong Diyos na buhay. Siya ay makapangyarihang Diyos. Hindi maramot na Diyos. Kung tayo minsan, mga minamahal, sa paglilingkod natin sa Diyos, tayo ay, hallelujah, hindi makaabot ng 100% sa ating paglilingkod sa Diyos. Ngunit ang Diyos, palaging 100% ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Pakibasa nga yan sa ating mga magbabasa. Mga taga-Roma, Kabanatang 8, talatang 32. Ihimayin ko ang talatang ito, mga minamahal, para mas maunawaan po natin. Ihanda ang mga awit, 84, talatang 11, ikatlong 1, Kabanatang 1, talatang 4. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibinigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Amen. Amen, amen. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Mga minamahal, hindi po mahirap unawain ang talatang yan. Ayan po ay madali lamang unawain at maunawaan. Kaya sabi, merong Diyos, hindi niya ipinagkait siya. Siya, sinong tinutukoy? Ang ating mabait na Diyos. Walang iba kundi ating pinakamamahal na Jesus. Ilagay nga sa ating monitor, ating pag-aralan, may Diyos na mapagbigay, hindi maramot. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Kaya ayan sa talatang yan, mga minamahal, makikita mo kagad. Sariling anak ng Diyos mismo ang ating mahal na Jesus. Siya ang Ama, siya ang Anak, siya ang Espiritu Santo. Dito sa ating manalagawain na tinuturo ng ating dearly beloved parents in the Lord, ang three manifestation of God. Sabi nga, mga minamahal, tayo po ay mga Katoliko, pero iba po ang ating pagiging Katoliko. Tayo po ay merong Espiritu Santo ng Diyos. Tayo ay may totoong pag-ibig ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Sabi ng Banalang Sulatan, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ang lahat ng mga bagay. Ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili, buhay, dugo at laman, sakripisyo, yung kagalingan kaya ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalutasan ng ating mga problema. Hindi kayang ibigay ng Diyos yan? Kayang-kaya ng Diyos yan sapagkat siya ay mapagbigay na Diyos, hindi maramot na Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, napakapalad niyo sa lugar na ito, sa lahat ng outstation, na ang membro ay bumibilang ng 100 pataas. Hindi katulad sa ibang outstation, katulad sa aming lugar, umaabot lang sa 100 pataas ang membro pag kursada, pag anibersaryo, pag may bisita lang kami. Dito sa inyong lugar, napakapalad nyo kasi marami kayo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sa ating mga awit, pasensya na kayo kung yung iba ay inahanap ko. Sapagkat mahirap palang masanay kapag marami na tapos biglang nababawasan. Di baling konti, dumarami. Ano bang kadahilanan? May kanya-kanyang dahilan. Hindi ko pakikialaman yung dahilan niyo. Basta ang nakita ko, yung mga nanatili na ginagamit ng Diyos sa lugar na ito, ang masasabi ko lang, magpatuloy po kayo. Dahil great privilege, dakilang pribileyo na kayo ay magamit ng Diyos. Pinagpala na kayo ng Diyos. Pinagaling sa karamdaman, binagong buhay, hindi doon sa problema. Tapos babaliwalain nyo pa ba na kayo ay ginagamitan ng Diyos, nakatayo na sa pulpito? Pinagpaguran nyo yan. Nag-alay ng panalangin at pag-aayuno. At katakot-takot na pagtutuwid. Ngunit makikita mo talaga, tila baga napakalakas ng hatak ng kaaway. Kahit ngayon, linggong-linggo, hindi ko alam nasan ang mindset ng ibang mga mananampalataya. Not only here, hindi lamang sa lugar na ito, kahit saan ka mapunta. Ang sabi ng ating mahal na Pastor Vince Radangmeda, ang focus natin, napakapalad nga natin init lang ng panahon yung ating nararanasan. Nagrereklamo tayo, mainit ang panahon. Wala tayong magagawa Diyos ang may gawa niyan. Pag umuulan,
Nagreklamo din tayo. So naturalisa natin yun eh. Kahit ako nagrereklamo ko minsan eh, bilang tao, mainit ang panahon. Kahit ako tumatay sa pulpito, pag sinabi kong mainit ang panahon, mainit talaga ang panahon. Pero hindi ko kinakalimutan, mas mainit sa impyerno. Pero ang mga Kristiyano, mas mainit na maglingkod sa Diyos, pumapalakpak, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Kaya nga, mabibless ka. Maramdaman mo ang holy presence of God. Bakit po minamahal? Itong init ng panahon na ito, kanina ng umaga, aking nakita at pagmasdan, meron ko nadaanan na isang bahay-sambahan din, ibang church, or rather, ibang pananampalataya. Wala silang gamit na instrumento, maliit ang chapel, ang mga miyembro ay naroon. Umagang-umaga, nandun na sila. Sinasabi nila sila ay nasa katotohanan. Tayo, nagsasabi rin tayo ay nasa katotohanan. Yung dambuhalang reliyon, may tinatawag silang first mass, second mass, third mass. Hindi pa kumakalimbang ang simbahan. Hindi pa tumutunog ang alarm clock. Alas 5 ng madaling araw. Yung iba ay naroon na sa simbahan. Ganoon yung pagpapahalaga nila. Bakit? Ang alam nila, sila ay nasa katotohanan. Pero, wala kang makitang himala. Wala kang mapakinggan patotoo. Wala kang maramdaman na presensya ng Diyos. Hindi katulad sa ating bandalang gawain. Pagdating pa lamang natin sa gawain ng Diyos, dyan pa lang sa tarangkahan o sa pintuan, papasok ka pa lang dito sa ating bahay-sambahan, ramdam na ramdam mo, feel na feel mo, ang paghipon ng Diyos, ang presensya ng ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang Diyos natin ay hindi maramot, siya ay mapagbigay. Huwag natin pagdamutan ng Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Huwag natin pagdamutan ng Diyos kung meron tayong natatanggap na biyaya at pagpapala. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Ating buhay, hinat kalakas ang taglay. Ano man ang mangyari sa kapaligiran, sa ating panahon, hallelujah, lumalala ang panahon natin ngayon dahil sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Tayo mga Kristiyano, dapat lumalala din tayo, hindi papunta sa kapamakan. Ang ibig kong sabihin, gumagrabe dapat ang ating pananampalataya, tumitindi dapat ang ating pag-ibig sa Diyos, naglalagablab ang ating pag-ibig sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kamusta na po kayo mga minamahal? Mga nanay at mga tatay, kamusta na kayo? Ang bilis ng panahon, kung titignan natin, ngayon ay April 28 na. O di ba? Next Sunday, May na. Ang bilis ng panahon. Hindi natin namamalayan. Church anniversary na naman dito. O bago pala yan, Pasko muna. Tapos bagong taon, church anniversary na naman. O di ba? Ang bilis ng panahon. Amen. Sa darating na June 28, birthday na ating dearly beloved Honorable Pastor Wilde Almeida. Ating beloved Minister Wilde James Almeida Jr. June 28. July 28, birthday na ating dearly beloved Assistant Pastor Lino C. Almeida, our beloved Mama Dear. October, Talipo Peace Mission Anniversary, 24 years. Next year, 2025, ang ating church ay harap sa pagdiriwang 50 years Jubilee Golden Church Anniversary. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Kaya ang church na ito, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay biniyayaan ng Diyos. Pinagpala ng Diyos. Hindi pinagdamutan ng Diyos. Ang daming mga himala na inyong mapapakinggan dito.
Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga lumpo ay nakakatayo, ang mga bibi at mga bingi ay nakakapagsalita at nakakarinig, ang mga lumpo ay pinapatayo ng Diyos, ang mga nasa kahirapan, hinahango ng Diyos sa kahirapan, ang mga walang patotoo, dito ay nagpapatotoo, kahit bata pa lang ay nagpapatotoo. Totoo ang Diyos, hanggang sa pinakamay edad, nagpapatotoo tayo. Totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabihin nyo, hindi ako madamot. Kaya nyo magsabihin? Hindi ako madamot. Parang hindi kayo kumbinsido. Hindi tayo madamot kasi anak tayo ng Diyos. Ayaw nyo sabihin, hindi ako madamot? O sige, lahat ng hindi madamot na mga anak ng Diyos, pumalakpak sa Diyos. Ayan. Ang daya ng makapatiran. Nung overnight, wala kayo eh. Nung overnight pa ako dito, anong tanong ko nung overnight sa mga kapatiran? Sabihin nyo, ako ay totoong Kristiyano. Ayun ba yung tanong ko nung overnight? Sino nakaalala? Ha? Camera. Yung ating mga kapatiran, mga minamahal, huwag niyong ipinagkukumpara yung mga nangangaral, no? Sabi ng isang kapatiran, Brother Andrew, buti nakabisita kayo dito sa Tayog. Marami nag-i-preach pag overnight, tulog ang mga kapatiran. Ako'y nahiya sa Diyos, minamahal. Huwag ganon. Ituturo ko sa inyo, huwag ganon. Kahit sino maging bisita dito, ordin preachers, o sino pa. Huwag niyong kausapin para sabihin nyo, kasi magkakaroon kami ng pride yan. Imbis na sa Diyos ang kapurihan, mapunta sa amin. Kahit ayaw namin. Huwag ganon. Okay? Palakpakan natin ng Diyos. Mabuti pa sabihin natin, glory to God po, nakabisita po kayo. Kasi kami tumatay sa pulpito ay, lahat kami ay iba-iba mangaral, yung way of preaching, iba-iba ang pananalita. Iba-iba ang style. Pero ang aming ipinapangaral, iisa lang yan, patungkol sa kaligtasan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ingatan nyo mga minamahal. Ang inyong mga sarili. Ingatan natin. Kasi mahalaga po yan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Okay. Anong ating pinag-aralan? Hindi maramot ang Diyos ay mapagbigay. Amen? Sabi siguro mga kapatiran, sabi ng preacher, sabihin, hindi ako maramot. Baka marinig ako ng katabi ko. Pag humihingi ito, pag umuutang ito ayoko nang pautangin. Ayoko nang bigyan kasi hindi nagbabayad. Tama, mali? Tama. Okay lang yun kasi nasa sanlibutan pa tayo Nasa lupa pa tayo Kahit sino naman di ba? Pero bilang Kristiyano, tandaan natin, tayo ay iisa kay Kristo. Isa ang church natin kinalalagyan. Iisa ang pastor na nangangalaga sa ating kaligtasan. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang Diyos ay mapagbigay, hindi maramot. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maisip mo pa lang Matouch ka agad ang puso mo, hindi maramot ang Diyos, may proteksyon, biyaya at pagpapala, kaligtasan. Nabibless ako sa mga kapatiran, nagpapatotoo. Kahit yung iba kapatiran, hindi ko pa narinig ang patotoo po ninyo, pero nabibless ako. Hindi ako mangaral dito sa inyong lugar para punain kayo, pagalitan kayo, para pansinin yung inyong pagkukulang o kahinaan. Hindi Kasi sabi ko, may outstation din kaming inaasikaso. Kung doon sa mga outstation na aming inaasikaso, may pagkukulang din ako. Bakit ako pumunta rito para lamang mamuna? Pumunta ako rito
para papurihan, pasalamatan ng Diyos. Magbahagi sa inyo kung ano ang mabuti. Kung paano kayo lalakas sa inyong pananampalataya. Kung paano kayo sisigla sa inyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ibabalik ng Diyos ang inyong paglilingkod sa Kanya. Yung unang pag-ibig, unang pananampalataya, unang takot na meron kayo noong unang panahon na kayo ay nakakilala sa Diyos hanggang sa mga oras na ito. Dahil sa Diyos ay hindi imposible. Sa Diyos ay posible. Lahat ng bagay, yung biyaya at pagbabala, kaligtasan, kayang ibigay at ipagkaloob sa atin ng Diyos. Yung Espiritu Santo pa kaya ng Diyos, hindi na ibibigay. Pag nakita ng Diyos na ikaw ay nagsusumikap, na paburihan, pasalamatan ng Diyos, may init man ang panahon, may init din ang impyerno, ngunit ang pag-ibig mo sa Diyos ay naglalagablab dahil mahal na mahal mo ang Diyos. Higit pa sa iyong buhay, buong buhay, hindi ka nakasang taglay, buong puso at isipan hanggat maaari. Hindi ka nakauwi sa inyong bahay dahil damang-dama mo dito ang pag-ibig ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ang ganda ng sounds nyo. Kahit sumigaw ka, hindi ka mahirapan. Kahit bumulong ka, hindi ka mahirapan. Glory to God ang sounds dito sa Tayog. Glory to God ang mga kapatiran dito. Glory to God yung mga awit. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nakaka-bless. Kung gusto, kung pwede nga lang sana kahit di na ako mag-preach. Basta sikapin nyo, minamahal. Pag-altar call, damayin yung presensya ng Diyos. Huwag kayong uwi sa inyong bahay na hindi nyo nararamdaman ang presensya ng Diyos. Kasi araw-araw sa ating buhay, kanya-kanya tayo ng laban sa buhay. Sa inyo na mga kapatiran, iba-iba rin ang inyong pakikipagbaka sa inyong buhay. Kaming mga worker dito sa Pastoral House, na nalangin nag-aayuno, backup prayer sa mga kapatiran. Kaya pag kayo ay nasa gawain ng Diyos, sikapin natin lahat palagi. Hindi naman maramot ang Diyos Palugdan lamang natin siya. Pasalamatan lamang natin siya. Purihin lamang natin siya. Awitan lamang natin siya. Pag naglulugod ng Diyos, ibababa niya sa atin ang kanyang napakatamis na presensya. Kaya tuwing araw ng ating banalagawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, pag tayo ay nasa banalagawain ng Diyos, habang pinupuri natin siya, hallelujah, ipinapadama niya sa atin ang kanyang matamis na presensya, hanggang sa tayo ay umuwi sa ating mga tahanan, hallelujah, damang-dama pa rin natin ang pag-ibig ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, sabi pa ng banal na kasulatan, hindi pagkakaitan ng Diyos yung mga anak niya na lumalakad ng matuwid. Yung mga anak niya na lumalakad sa katotohanan. Kindly, basahin natin. Psalms chapter 84, verse 11. 3 John chapter 1, verse 4. Kindly. Ano oras ba tapos ng gawain natin? 2:00? 3:00? Ay, wala. Ayaw na umuwi ng makapatiran talaga. Kung alam ko lang, 2:00, kanina nagkapuspusan, di naman natin mapigilan. Kaya, kung abutin tayo ng anong oras, basta importante, papalugdan muna natin ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, basahin natin. Dito po tayo sa mga awit, Kapitulo 84, verse 4. Mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay. Kanilang pupurihin kang palagi. 84:11. Dito po tayo sa 11. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabubuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Di ba yung mga kapatiran, tuwang-tuwa pag nagpapatotoo? Yung iba, umiiyak pa. Bakit minamahal? Kasi yung naramdaman nila, totoo yun.
Hindi lang dahil sa pagpapala kaya sila nagpapasalamat, kundi dahil pinatunayan ng Diyos na siya ay totoong mapagbigay sa ating banal na gawain. Hindi siya maramot na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pero, dumadaan tayo sa process o sa proseso. May proseso ang Diyos. Doon lang tayo gumanap, minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, hiyanda ang 3 John chapter 1 verse 4, ang sabi rito, For the Lord God is the sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Hindi siya makakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Kaya pag pinagpala ka na ng Diyos, ibig sabihin, lumakad ka ng matuwid. Ikaw ay lumakad o gumanap, sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ka pinagpala. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa mga kabatirang wala pang sasakyan, pray lang. Sa mga kabatirang wala pang bahay, pray lang. Amen. Amen. Sa mga Kristiyano, hindi na uso sa atin yung hilaan pababa. Hindi tayo doon sa sanlibutan. Sabi nga, ang Pilipino raw, pag nakita ang kapwa Pilipino na umaangat, ayaw nilang umangat. Gusto nila, ka-level lang nila. Pero sa ating mga Kristiyano, pag pinagpapala ang kapatid mo, matuwa ka at magalak, magpasalamat ka. Bakit? Totoo ang Diyos natin dito. Dahil sa araw, ikaw na wala, magulat ka. Kung ano yung pagpapala ng kapatid mo, ayun din ang ibibigay sa'yo ng Diyos by process. May proseso yan. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi rito, ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon magbibigay ng biyaya at kalawalatian. Hindi siya makakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Next verse. Ikatlong 1:4. Mabilisan na ito. Tuloy-tuloy tayo. Sige, basa. Sa aklat ng ikatlong 1, Kapitulo 1, versikulo 4. Wala nang dakilang kagalakan sa saganang sa akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tandaan natin mga minamahal, tayo ay mayroong kanya-kanyang anghel na nagbabantay sa atin. Sila ay inutusan ng Diyos na tayo ay bantayan. Nasa Book of Psalms, isingit natin. Kung alam ninyo, Book of Psalms, chapter 34, verse 7, mga awit 34, talatang 7. Ang sabi nitong ating nabasa, ang ating mahal na Jesus ay nararamdaman niya. Ano yung nararamdaman? Ano yung feeling ng ating mabait na Diyos? Ang sabi, siya ay, basahin natin, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Paano naririnig ng Diyos yung ating mga lakad, yung ating mga pagtalima sa kanyang kautusan? Inutusan niya ang kanyang mga anghel. Bantayan tayo. Totoo yan. Sabi sa kapatiran, sila ay nag-backslide noong araw at sila ay nakapanumbalik. Paano sila nakapanumbalik? Mula sa pagiging backslider Christian, sila ay pinaalalahanan ng Diyos. Binigyan sila ng babasahin yung 7 youth Colombians. Nabasa nila roon na totoo, may mga anghel ng Diyos na nagbabantay sa mga anak niya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At yung mga anghel, sila ay masipag. Paano sila magiging masipag? Kapag ang mga anak ng Diyos dito sa lupa ay masipag, yung mga anghel na nagbabantay sa bawat sa atin ay masipag din. Pero, pag tayo ay patulog-tulog, pabanding-banding, nagbabaliwala, nagiging tamad, ganun din ang attitude
Ganun din ang nagiging ugali ng mga anghel na nagbabantay sa atin. Kaya nga, sabi ng ating nabasa, wala lang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Kaya minamahal, obserbahan natin ang ating sarili. Hindi tayo kanya-kanya ng standard. Tandaan nyo yan naman. Mag-isa mga kapatiran. Sabi nga, walang malakas, walang matibay rito. Lahat tayo ay nagkukulang, lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nagkakasala. Pero para sabihin ko po sa inyo, ayun po ang katwiran ng mga Kristiyanong walang pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga may banal na kasulatan. Kaya nga may Biblia, may salita ng Diyos na ating sinusunod. Whether you like it or not, sa gustuin man natin o ayaw man natin, kailangan sikapin talaga natin, tayo ay maging matuwid. Maging banal, sakdal, kaaya-aya sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kahit ako, marami akong kahinaan, marami akong pagkukulang. Pwede akong punain. Kung ako'y nagkakamali, nandyan ang mga nagtagapagpaalala. Noong nag-umpisa akong mangaral, mga minamahal, sabi ng mga beloved ordained preachers, year 2008, at the age of 15 years old, batang-bata, mga minamahal, 15 years old, nag-umpisa akong mangaral. Siyempre, pag bago ka nangangaral, talagang pakiramdam malakas. Panibago. Kahit bago pa lang Sabi nga ng mga kapatiran, pag tayo sa pulpito, dahil bago ang nangaral, palakpakan. Ganun talaga pag umpisa. Pero pag isang linggo, isang buwan, lagi nang napapakinggan, pag tinawag ang pangalan ng mangaral, ni ayaw na nga tumayo Sabihin, narinig na namin yan. Alam na namin yan. Ayun ang makatwiran ng walang pagtitiwala sa Diyos. Ano sabi sa akin ng mga naunang mangaral? Brother Andrew, huwag lalaki ang ulo batang-bata Huwag magmayabang, huwag magmalaki Magpasakop, magpakumbaba, sumunod sa kalooban ng Diyos. Lumipas ang mga panahon. Hindi ko sila nakakalimutan dahil totoo. Ang mga naunang manggagawa ng ministeryong ito, sila ay tinuruan, inaralan ng ating dearly beloved parents in the Lord na magpakumbaba, magpasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya kung ganito na tayo ngayon, pinatatag at pinalakas ng Diyos sa ating pananampalataya, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil merong tao ng Diyos na nanalangin ng kaayuno para tayo ay pagpalain ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ko sila nakalimutan, minamahal. Hanggang sa ako ay magkapamilya. Hanggang sa ako ay nagkaroon ng mga anak. Salamat sa Diyos, may mga nauna na nagsabi, magpakumbaba, sumunod, tumalima. Laging isipin, ang paa ay nakasayad lamang sa lupa. Sabi siguro, ibang mananampalataya, huwag tayo magbigay kay Brother Andrew, marami ng pera yan. May sasakyan yan. Ayaw ko nga sana magkasasakyan Pero kapag ang Diyos ang magpala, totoo ang Diyos mapagbigay, hindi maramot. Kaya habang nagpapatotoo, si Ninang kanina, pinagpala rin sa sakyan, sabi ko sa isip-isip ko, parehas tayo, pinagpala na rin ng gastos. Kasi hindi tatakbo ang sasakyan pag walang krudo, pag walang diesel, pag walang gasolina. Kahit bagong sasakyan or second hand sasakyan, pag tinamaan ng sira, ang mahal ng pyesa. Ako worker. Worker ako. Saan ako kukuha ng pampagawa sa sasakyan, pang maintenance?
Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, kung ako'y napag-iisipan ng masama, wala akong magagawa. Dahil nasa lupa pa kasi tayo eh. Pwede tayong pag-isipan ng mabuti, pwede tayong pag-isipan ng masama, pwede tayong gawa ng mabuti, pwede tayong gawa ng masama. Ang importante, manatili tayong tapat na Kristiyano. Ang Kristiyano totoo ay matibay kahit anong sabihin sa'yo. Matibay ka, matatag ka, kilala ka ng Diyos at kilala mo ang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang importante, kahit sinisiraan ka, kahit inuusig ka, huwag kang gaganti. Mahalin mo sila. Ipakita mo na nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Ikaw ay tapat na anak ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, kahit sa mga tatay at mga nanay. Una ako nag-preach sa lugar na ito. Year 2012. Unang atin ko ng church anniversary dito sa Tayog. Araw ng Martes. Ito, punong-puno ng crowd. Hanggang dyan sa labas, punong-puno. Naalala niyo ba yun? Year 2012. Sabi ko, mahal na Panginoon, salamat. Hindi naman ako makarating dito sa Tayog, Pangasinan. Hindi lang naman dahil sa ako ay nagkapamilya. Hindi ako makarating dito sa Tayog, Pangasinan. Kung hindi rin dahil kalooban ng Diyos. Hindi ko rin kayo makita ng mukha sa mukha, harap-harapan. Hindi ako makapangaral sa inyo simula noon hanggang ngayon minamahal kung hindi tayo pinangawakan ng Diyos. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa inyo po na nandito pa rin sa gawain ng ating dakilang Diyos. Hindi kayo umaayaw. Hindi kayo sumusuko. Hindi kayo sumusurrender. Ipinapakita nyo sa Diyos kahit anong pagsubok ang inyong suungin, anong kahirapan ng buhay, mananatili tayong tapat na naglilingkod sa Diyos, nakatayo sa ating mga paa, nakatayo sa ating mananampalataya dahil pinatatag tayo, pinatibay tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sino sa inyo rito ang walang mapaglagyan ang kagalakan? Kapag walang mapaglagyan ang iyong kagalakan, purihin, palakpakan mo ang Diyos. Sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord. Damang-duman niyo ba, minamahal, sa tuwing araw ating manlalagawain ng presensya ng Diyos? Pag damang-daman nyo, ibig sabihin, blessed kayo. Pinagpala kayo. Bakit, minamahal? Ramdam na ramdam nyo, totoo ang Diyos sa inyong buhay. Pinagpapala kayo ng ating mahal na Panginoon. Totoo pala sa aking mga beloved co-workers, pag nakatayo ka na sa pulpito, minsan naganda kami ng ipapangaral pagdating dito. Iba na minsan ang leading ng ating mahal na Panginoon. Sabi ko, paano ko umpisahan? Nag-umpisa ako kanina, ngayon ang isip ko, paano ko tatapusin? Kung hanggat maaari, wag nang matapos. Dahil masaya sa pakiramdam ng mga Kristiyanong totoo ay naroon sa gawain ng Diyos. Magkakasama tayo, nagpupuri, nagbibigay lugod sa ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sa ating mga awit, na nag-umpisa pa lang magpagamit sa banal na pulpito. Mag-isa mga kapatiran na pinagpapala ng mahal na Panginoon. Sabi ng ating beloved children, na ating mahal na pastor, mag-isa aming tumatay sa banal na pulpito. Huwag natin kalimutan, sa ating likuran ay may totoong propeta ng Diyos. Nananalangit nag-aayuno. Kung ang mahal na pa Jesus hindi maramot, pinagpala tayo. Tinanggap natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ayun ang natutunan ng ating dearly beloved parents in the Lord. Hindi naging maramot ang ating mahal na pastor, ating beloved Mama dear. Sabi nga ng mga naunang manggagawa, pag sila ay matutulog na sa gabi at malamig ang panahon, ating mahal na pastor, ating beloved Mama dear, sila ay kinukumutan. Grabing pagmamahal, minamahal. Pag sila ay walang makain, binibigyan sila ng ating dearly beloved parents in the Lord. At totoo yan. Naalala ko, mga minamahal, one time meeting sa dako ng Pampanga Station. Pagkatapos ng meeting, maliliit pa lang kami noon.
Tapos may makasama mga pastoral kids. Tinawag na ating beloved na Madir. Ewan ko lang kung natandaan nila. Basta ako, tandang-tanda ko pa. Binigyan kami ng tigwa 1,000 na ating beloved Mama Dir. Grabe, minamahal. Totoo. Mapagbigay, mapagmahal ang ating dearly beloved parents in the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ang mga beloved and beloved children, tuwang-tuwa po sila pag sila ay nabibisita sa mga outstation. Glory to God, pinagpala rin dito sa Tayug, Pangasinan. Amen! Nadadalaw tayo, nabibisita tayo. Nabibless sa atin, sa inyo na mga kapatiran, taga Tayug, Pangasinan. Bakit? Hindi ang kainaan natin na nakikita, hindi ang kakulangan natin na nakikita. Ang nakikita, kung ano nakikita lang Diyos, na tayo ay mainit, malakas, matibay, na naglilingkod sa Diyos. Ayun ang nakita nila, kaya nga sinasabi, pinagpala ang outstation na ito. Bakit po? Nakita kayo, mainit na naglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ako na atang susuko. Baka sumisenyas ng aking beloved wife. O di kayong aking 3 anak. Dahil bukas may pasok pa sila. Uwi pa kami ng La Union. May nasikaso na ng konti dito sa lugar na ito. Sa Tayug. Kaya minamahal, ang aking masasabi sa inyo, ang mahal na Jesus hindi maramot, siya ay mapagbigay. Sabi ko nga sa La Union awang-awa ko sa mga kapatiran, pag dumadalo sila ang init ng panahon, pagsakay ng tricycle, mainit din. Kaya yung ibang mga awit doon, ang suot nila ay ordinary, tapos pagdating na lang sa gawain, doon na sila nagbibihis kasi nga mainit ang panahon. Minsan mahilo sa tindi ng init ng panahon. Awang-awa din ako sa mga kapatiran, aking nakita ang kanilang kalagayan, talagang ikahos. Ang bahay ay butas-butas, totoo talaga yun. Tapos pag na sila ay nagtatrabaho sa bukid, makita mo yung talampakan nila. Yung dulo ng paa, yung talampakan, dito sa baba. Ay, ang kapal ng kalyo. Sabi ko, tinignan ko minsan. Nay, ilang taon na tong ganito? Sabi niya, anak, simula na ako'y bata pa, lumaki na ako sa bukid. Ibig sabihin, yung trabaho sa bukid, ginagawa nila. Kaya hindi basta-basta, di ba? Yung maging magulang ka sa iyong mga anak, hindi basta-basta. Tama po ba? Kanya-kanya tayo ng pagdidisiplina sa ating mga anak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nakita ko yung mga kapatiran, kahit may edad na, salamat sa Diyos. Sila ay nakakadalo pa rin. Samantalang maraming malalakas malulusog dyan. Kahabag-habag, kawawang mga nilalang. Hindi nila kilala ang Diyos na mapagbigay at hindi maramot. Hindi nila kilala ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga sabi ng mga kapatiran, hindi ko makakamit ang pagpapalang ito. Meron ko magandang bahay, magandang sasakyan, meron ko magandang hanap buhay. Tapos tumatayo ko sa pulpito, nagpapatotoo na ang Diyos dito ay totoong buhay at mga pangyarihan. Hindi ako makakatayo sa banal na pulpitong ito kung hindi totoo ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya ako'y nakatayo at nagpapatotoo dahil isa lang ako sa pinagpala ng Diyos. Totoo ang Diyos namin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi ako magsasawa na purihin siya, pasalamatan siya, ibigay ko man ang aking buong buhay, hindi tirakas sa taglay. Patuloy kong pasasalamatan ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi ako magsasawa. Kahit ipagsigawan natin sa buong mundo, hindi tayo mahiya. Dapat lang na ipagsigawan natin, totoo, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Totoo, Diyos. Totoo siya. Kaya kung ikaw ay nangihina, nanlalata at napapagod, tignan mo kung ikaw ay anak, tignan mo ang iyong mga magulang, kung paano silang sisikap, nagsakripisyo, e di lalo na ang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo. Ang ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, ang ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, ay hindi uminto sa panalangin mga ayuno. Ang tunay nagkakalyo, ganyan tayo, pinahalagaan sa ating kaligtasan. Totoo ang Diyos natin dito. Kaya mga minamahal, hindi ko natapusin ang preaching. Ngayon pa lang ay naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Tumayo tayo, papurihan, pasalamatan ng Diyos. Totoo ang Diyos natin dito. Hindi maramot, hindi madamot siya ay mapagbigay. Ang panalangin ng ating mahal na pastor, maligtas tayo palagi. Ingatan tayo. Proteksyonan tayo ng Diyos. Hindi kita ipagpapalit. Hallelujah. Lagi ko nadarama Ngayon ako'y nag-iisa Ang iyong Mga minamahal, kabutihan, nakikita ko ang iyong sa ibang mga kapatiran, marami po kayong iniisip. niluluhan sa Ano man ang iniisip nyo ngayon, kaganakan. iba sa Diyos nyo. Pagka ngayon'y taglay ko na ang pangako mo. Isipin muna natin, mamapurihan, masalamatan ng ating mahal na Panginoon. Di kita ipagpapalit. O Panginoon, Yes, Lord. Hallelujah. magbago. Revive us, O Lord. Sa'yo di kita Puri ka, mahal na Panginoon. ipagpapalit. O Panginoon, pagkatikilang iyong Yes, Lord. kapatid sa Hallelujah. Sa buhay ko ikaw ang una, Kahit naman, pagsubok pa. Panalangin ko sa'yo, kailan may di magbabago. Mahal na Panginoon, hipuin mo lahat ng mga nato sa oras na ito. Simula sa bata hanggang sa may edad, mahal na Panginoon. Sa mga mangawin, sa mga manunugtog, sa mga kapatiran, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga kapatiran na narito sa lugar na ito. Puspusin mo kami ng iyong matabis na banal na presensya. Ipatama mo sa amin ang presensya mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kanangin ko'y huwag na magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. Hallelujah. O Panginoon, pagkat naghilang iyong kapatid sa hapag-araw. Dumating man ang pagsubok sa buhay ko. Pagmasdan mo lang iyong Dakilang pangako. di kita Ipagpapalit. Di ka namin ipagpapalit, mahal na Panginoon. May kahirapan man ang buhay. May pagsubok man minsan, mahal na Panginoon. Hindi ka namin ipagpapalit. Hallelujah. 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 O Panginoon, pagkat
dakilang iyong katapatan, Hallelujah. Sa buhay ko, ikaw muna, kahit na may Sa ating mga Live viewers, sa ating mga kababayan, ang inyong nasasaksiyan sa oras na ito ay tunay at totoong presensya ng Diyos. Marahil kayo ay lumuluha dahil sa problema, kahirapan sa buhay. Pero dito, iiyak kayo dahil maramdaman nyo ang pag-ibig ng Diyos, ang presensya ng ating mabait na Diyos. Yes, Lord. Magbago, magsunod sa iyo. Ipagpapalik. O Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa harap ng puso. Mga minamahal, malaong panahon na tayo pinagpala ng Diyos. Hilingin natin sa Diyos na siya ay patuloy na malugod sa atin. Huwag tayong makita, huwag tayong masumpungan ng Diyos sa pagkakamali, pagkakasala. Sayang yung ating naumpisahan na paglilingkod sa Kanya. Sa inyo na mga ginagamit sa banal na pulpito. Sabi ko nga ako'y nabibless dahil dito marami kayo. Sa ating mga kapatiran. Hindi katulad sa aming lugar. Ang ibang kapatiran tatawid pa ng ilang ilog para makadalo. Sasakay pa ng sasakyan, pangbundok, para lamang makadalo. Kung dito, kung may nakakaranas niyan, nakikita niyo ang inyong sakripisyo. Hindi yan nawawala ng kapuluhan sa mahal na Panginoon. Huwag natin sayangin mga minamahal ang ating naumpisan. Hindi na magtatagal ang mundong ito ay lilipas. Hindi na magtatagal ang mundong ito ay lilisanin natin. Nawa tayong lahat ay marapture, mga minamahal. Gusto ng ating mahal na Panginoon, tayong lahat ay marapture. Ayun ang nasain natin, mahal na Panginoon, kung babalik ka, huwag ako maiwan sa rapture. Isama mo ko sa pagdagit sa mga banal. Makita, masumpungan mo ko, mahal na Panginoon, na mainit na gumaganap sa iyong banal na kalooban. Mahal na Panginoon, turuan mo ako na lumakad ng ayon sa iyong banal na kalooban. Ako ay titingin sa pangako mo, mahal na Panginoon. Hindi ako titingin sa tao. Hindi ko titignan ng kainan ng tao o ano pa man. Gawin mo ako banal! Gawin mo ako matuwid! Sa iyong harapan! Hallelujah! Muli sa'yo'y lumalapit Sa'yo, mahal namin Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pag-ipo, sa iyong pagpapadama ng iyong matamis na presensya sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Ibig mo
katapat. Kahit na minsan ako'y natutunan, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo, bago mananatili ka kailan pa man itong sa puso. Yes, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Panginoon, sa'yo lamang ako. Oh, thank you, dear Jesus. Sa'yo lamang ako, mahal na Panginoon. Sa'yo lamang kami, mahal na Panginoon. Sa'yo lamang kami. Sa'yo'y Yes, lumalay. Lord. Sa'yo, mahal namin. Habang nakataas ang inyong makamay, mga minamahal. Ngayon pa lang ay isipin na ninyo, Sa'yo pag-ibig. katulad ng isang babae Sa bawat na nagbigay sa Panginoon. Sabi sa ating exhortation for giving kanina, hindi niya inisip na yun ay maliit. Hindi niya inisip na siya ay mawawalan. Kundi ang ginawa niya ay palugdan ng ating mahal na Panginoon. At ang Diyos ay nalugod sa kanya. Ganon din tayo sa oras na ito, mga minamahal. Sa mamunting ating mga nagagawa sa paligid ng Diyos, sa bawat pagpatak ng ating mga luha, ay nakikita ng Diyos ang bigat-bigat na ating pinapasan. Nakikita ng Diyos ang nilalaman ng ating puso at isipan na nais natin siyang maburihan, nais natin siyang pasalamatan. Nakikita ng Diyos. Walang naliligid na bagay sa mga mata ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko. Glory to God. Praise the Lord. Bago mananatili ka kailan pa man. Sa chorus tayo. Sa'yo lamang ako aawitin ko. Thank you so much, Lord Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Kailan pa man dito sa puso ko, Panginoon, sa'yo lamang ako aawitin. patuloy ibinababa ng Diyos sa kanyang matamis na presensya. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord Jesus! Sa iyong patuloy na pagpapadama ng presensya sa lugar na ito. Pinupuno mo ng kanawalatian mo ang lugar na ito. Mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo lamang ako Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Sa'yo lamang ako. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Sa'yo Jesus. lamang ako, Panginoon. Sa'yo Yes, amen, amen, hallelujah. Muli mga minamahal, salamat sa Diyos sa araw na ito. Hindi tayo pinagkaitan ng Diyos, hindi niya tayo pinagdamutan, kundi pinayaan niya tayo, pinagpala. Bless tayo ng ating mabait na Diyos. Ngayon,
Pakaramdaman nyo ang inyong sarili. Huwag kayong uwi sa inyong bahay na hindi nyo mapasalamatan ng mahal na Panginoon. Alam nyo po, bakit tayo nasa gawain ng Diyos? Para siya'y pasalamatan. Para siya'y purihin, awitan, palugdan. At ano ang resulta? Nadaman natin ang kanyang napakatamis na presensya. Totoo ang Diyos, totoo ang Diyos. Glory, glory to God. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo ay dadalangin, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pupurihin natin ang Diyos, pasalamatan natin siya, ipaabot natin sa Kanya lahat na ating mga pangangailangan. Sa katunayan, merong isang kapatiran nagpapabaka prayer. Sabi niya, beloved preacher, Brother Andrew, pabaka prayer po. Tinanong ko kung saan siyang outstation. Ang sabi ko, kung may mga manggagawa po dyan na malapit sa inyo, pwede po kayong pumunta sa pastoral house, lumapit sa kanila. Dahil di ko kayo mapuntahan. Ganun ang aming ginagawa ng mga manggagawa. Pag hindi namin nasakupan, malayo sa amin, itatawag namin sa mga mas malapit na aming mga manggagawa para sila'y mapuntahan. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, siya po ay itinakbo sa ospital. Pero salamat sa Diyos, sa madalis sabi, nakalabas na siya ng ospital, siya ay pinagimalahan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Mayroon isang kapatiran, wala siyang balak dumalo. Ang ginawa niya, inuna ang sarili. Dahil kailangan ng pamilya, ang pagkain. Kung hindi maghanap buhay, kung hindi magtrabaho, walang pampatustos, hindi matustusan ang pangailangan. Lalo na, gabi na, kailangan nila ng gabihan, pagkain. Ang ginawa, namana sa gitna ng dagat. Hindi niya sukat akalain. Pakaramdam niya may pumutok o nabaling ugat sa kanyang leeg. Hindi siya makagalaw. Ngulit ang sinigaw niya. Hallelujah, praise the Lord. Mahal na Panginoon, patawarin mo ko. Ngayon ay dadalo ko sa iyong banal na gawain. Himala ng Diyos na mahal. Sabi niya, ayon sa kanyang patotoo. Hindi niya alam kung paano siya nakaon mula sa tubig, minamahal. Ibig sabihin, nandun pa rin ang awa at tabag ng Diyos. Iniligtas pa rin ang ating mahal na kapatid. Kaya habang siya'y nagpapatotoo, umiiyak siya, ang sabi niya, palagi ko nang uunahin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano kalooban ng Diyos? Gawin natin, dumalo sa gawain ng Diyos, magpuri, manalangin, mag-ayuno, anumang bagay na mabuti, espiritual na bagay, gawin natin. Tiyak ang Diyos ay madulugod. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, tayo po'y tuloy-tuloy na po. Manalangin tayo sa ating dakilang Diyos. Mapagpalang ang masalangit Diyos na makapulis lahat, aming pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat, una tigit sa lahat, sa iyong matamis na presensya. Palagi mo ipinapadama sa bawat sa amin sa lugar na ito ng Tayug, Pangasinan. Hindi lamang sa lugar na ito, lalo na sa aming Central Church, sa main church, naroon ang sentro ng panalangin naming dearly beloved Pastor Will Almeda, the whole beloved Almeda family, sa mga turot, mga aral aming dearly beloved Assistant Pastor Luis Almeda, sa mga outstation na pinagpapala mo, mahal na Panginoon. Walang kalugihan ang maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Biyaya at pagpapala ang pinagkakait mo sa bawat sa amin. Ang pinagkakalabos sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat o Diyos, hallelujah, sa mga kapatiran na kadalo ngayon sa araw na ito. Mainit man ang panahon, ngunit wala kaming magagawa. Ang alam lang namin ay ang iyong banal na kalooban, ang aming kailangan sundin. Dahil matapos namin sundin ang iyong banal na kalooban, ano man ang aming hilingin, idalangin sa iyo. Ikaw ay Diyos, sandang makinig sa aming mga panalangin. Maraming salamat sa iyong matamis na banal presensya sa oras na ito, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung wala tayong baguhan, minamahal, diretso na tayo sa ating wasiling.
tayo ay manalangin sa ating masiling. Ipatong na po natin ang ating isang kamay sa parte ng ating katawan. As point of contact, isipin niyo po ang ating mahal na Pastor Winston Almeda. And again, sa atin tayo po muna manalangin. Hallelujah. Mapagpala nga masalangit, Diyos na makapangisalat aming pinakamamahal na Jesus, patawarin mo kami lahat. Sa amin nagawa pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala, sa kilos at gawa, pala Pinoon, patawarin mo kami. Linisin ng iyong banal na dugo. At ayan ay napatunayan na namin na kami ay nilinis mo na. Ginawa mo na kaming matuwid, banal, kaaya-ayo sa iyong harapan. Bakit, mahal na Panginoon? Dahil naramdaman namin ang iyong matamis na presensya. Kaya sa oras na ito, nakapatong aming makamay sa aming mga ulo. At mag-isang makapatiran, hallelujah, iniisip namin ang aming mahal na pastor ang nag-lend sa amin. Sa makapangyarang pangalan ng Jesus, amin sama-samang sinasaway, pinapalas ang lahat ng uri ng kaaway. Laksan natin ang pagkasaut, mga minamahal. Hallelujah, mga demonong sakit karamdaman. Kasaut! Cast in Jesus' name, hallelujah. Devils of infirmities, sicknesses, and diseases, I command you cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Devils of cancer, leukemia, AIDS, diabetes, leprosy, goiter, pneumonia, arthritis, triuma, tuberculosis, cast out in Jesus' name, hallelujah. Demonyo pagkabulang, pagkapilay, pagkabibit, pagkabigi, ubulang lang sipon, cast out in Jesus' name, hallelujah. Pangihila sa katawan, sa kasakasuan, sa kalamlan, pangihila sa pananampalataya, cast out and be healed right now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Inaangkin namin ang katuhunan sa aming panalay tagumpay na nagmumula sa aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangalan ni Jesus may kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus may tagumpay, may biyaya at pagpapala. Higit sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa palakpak sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, tunay mga minamahal, na napakasarap pasalamatan, papurihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bago tayo tatalon, mga minamahal, sabi ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, pag sila ay nagpupuri, nanalangin sa ating mahal na Panginoon, talagang agonizing prayer, at salamat sa Diyos. Ito ang bunga ng kanilang agonizing prayer and fasting. Sa lugar na ito, isa tayo sa pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ilang beses magpalit ng damit ang ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, pag sila ay nagpupurit na nalangin. Ibig sabihin, ganoon nila pinalugdan ang ating mabait na Diyos. Kaya ngayon, kung pinagpala tayo ng Diyos, ang kinin na natin lubusan. Biyayat magkapala tagumpay, ano man ang ating kahilingan, ayan ay tinanggap na natin. Pagtatuloy natin 3 beses, sisigaw tayo ng hallelujah. Praise the Lord. Buong lakas, buong galak, may kasama pag-ibig. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory, glory to God. Lahat ng mga pinagpala magsabi ng praise the Lord. Tunay tayo pong lahat ay pinagpala na ating mabait na Diyos. Pinagpala din ako minamahal, maging aking mga kasamahan, aking beloved wife, aking mga anak, aking mga co-workers. Pinagpala kami. Bakit po minamahal? Dahil kasama namin kayo, mga kapatiran, patuloy na naasikaso na ating malapin. Muli, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus at salamat sa aking mga beloved co-workers. Totoo, naman sila rin ay mapagbigay. Giveaway talaga, minamahal. Kahit may nakasign na mag-preach, God bless din po sa ating beloved tagapangsiwa, beloved Brother Greg, Peralta, ating beloved preacher sa lugar na ito, sa aking mga beloved. If the ship of your life's tossing on the sea of strife, you need someone. If you feel so all alone and your house is not a home, you need someone. If it seems life isn't fair and there's no one left to share all those lonely days and nights, and when things won't turn out right, you want someone to care and someone to just be there. You need
He's the peace that passeth all understanding. I give you Jesus. He's the perfect love that casteth out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. If the pressure is all around, keep your spirit to the ground. You need someone. And if your body is in pain and your health you can't regain, you need someone. If there were times that you have tried with all the strength you have inside, and it seems that you have failed, remember on the cross He nailed all the bitterness and grief. He'll give you peace and sweet relief. He's that someone that you need. I give you Jesus. He's the peace that passeth all understanding. I give you Jesus. He's the perfect love that casteth out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. And I give you Jesus. He's the peace that passeth all understanding. And I give you Jesus. He's the perfect love that casteth out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you drink and never thirst again. I give you Jesus.